Hello everyone! Welcome to my tarot reading channel na Yang Sacred Space. Kumusta po sa lahat ng aking mga subscribers, sa lahat ng aking mga clients from local to international? Magandang gabi po sa inyong lahat. Pasensya na at medyo matagal din akong hindi nakapag-tarot reading kasi po ako ay busy sa aking mga sessions po, sa aking mga services, lalo na po sa personal tarot reading. So ngayon, kayo po ay aking pagbibigyan. So, ang pinili ko ngayon na aking basahan ay ang pinakamarami po na request. Ito po ay tungkol kay former President Rodrigo Roa Duterte. So, mag-update po tayo sa kanya, no? So, before tayo magsimula, paki-like, share, comment, at paki-subscribe sa aking channel na Yang Sacred Space. At ulitin ko, hindi lang po tarot divination sa aking ginagawa, may spellcasting, may life coaching, may base chart reading, may feng shui audit, at may Reiki healing. So, ang Reiki healing po, ito po ang nag-iisang cleansing at purifying at healing na ang lahat ng negative energies po na nandyan sa ating 7 chakras ay lalabas po sa ating katawan at mag-transmute into light. So, yun lang po mga kayang tarot tungkol sa aking mga services. Kung sino man ang interesado sa isa sa aking mga services, paki-check ang screen. Nandito po ang aking WhatsApp number at sa description below sa video na to, nandun rin po ang aking WhatsApp number. So, ako po ay magpapasalamat sa lahat ng hindi po nag-skip ng ads kasi po ang hindi nyo pag-skip ng ads ay blessings rin po yan sa inyo kasi nga yung mga donations nyo ay ipagtiri ko ng kandila, gawan ko ng ritual. It's abundance ritual po. Bawat isa sa inyo. Kasi po ay nag-donate po sa lahat ng mga spirit guides ng mga tao na aking binabasahan. So, after ng pag-offer ko sa mga spirit guides, mag-offer din po ako ng kandila para po bawat sa inyo, para kayo po ay makatanggap ng abundance po sa 5 areas of life nyo. So, ngayon simulan na po natin ang ating reading tungkol kay former President Rodrigo Roa Duterte. Okay. Pili po tayo ng 7 cards. Okay, so, teka muna. Detso siya, dalawa. So, ngayon, tingnan natin ang present situation niya. So, may nakikita ko dito na si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. May pagdududa po siya. Yung paulit-ulit po niya iniisip, yung mga naging desisyon niya from the past. Kasi nga, yun nga, may pagkakamali po siya sa paghusga sa kanyang mga kritiko o kanyang mga kaaway. Kaya nandyan siya ngayon sa Hague. So, parang nawalan siya ng tiwala sa kanyang mga desisyon. Lalo na ngayon. So, may nakikita akong emosyonal na pagkalito, lubog sa damdamin. Kasi may regrets. Hirap siya paghiwalayin ang emosyon at lohikal. Siguro, isa na dito, yun nga, yung pagkakamali niya sa paghusga sa kanyang mga kritiko o kaaway. Ina-underestimate niya kasi ang mga ito. Kaya nandun siya sa Hague. Ngayon, ulit-ulit yon sa kanyang isipan. Lahat ng nagiging desisyon niya, mga actions niya. So ngayon, may nakikita akong challenges sa present. May nakikita akong kawalan ng seguridad sa financial. At may nakikita din ako dito sa kanyang health na parang sugat o aksidente o pagkahilo. Kasi nga, parang wala siyang energy. Kulang siya ng energy kasi nga hindi siya makatulog. Hindi po insakto ang tulog niya sa ngayon. May nakikita akong ganun. Okay. So, dito naman sa near future, okay. Ang near future, may nakikita akong, yung pagkakataon ni former President Rodrigo Roa Duterte na mag-reflect sa mga nakaraang karanasan at mag-learn mula sa mga ito. May nakikita ako. At may nakikita din akong yung pagkakataon na
mag-focus sa kanyang sarili at mga personal na pangangailangan, lalo na sa kanyang health. So itong near future, after 3 months, na maramdaman niya ang mga ito. Then may nakikita din akong katapusan sa kanyang laban. At may nakikita akong pakikipag-ayos o reconciliation. So, depende po ito. Siya yung makipag-ayos o ang mga kritiko or mga kaaway niya ang makipag-ayos sa kanya. Basta may nakikita akong katapusan ng kanyang laban. So, yon po ang kanyang near future. Ngayon naman, dito sa kanyang mental at emotional state, yon nga, nag-aaway po ang kanyang utak, ang kanyang damdamin. Kasi hindi na niya alam kung ano ang gagawin niya. Kasi parang nawala na po siya ng pag-asa. Kasi nga, gulong-gulo po. Gulong-gulo po. Hindi lang siya, kundi pamilya niya, tayo lahat mga Pilipino. Kaya parang nawalan siya ng pag-asa sa ngayon. Hindi na niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Hindi na niya alam kung ano yung susunod na mangyayari sa kanya. But dito naman sa environment card, may nakikita akong pagbabago. At ito naman, sa advice card, may nakikita din akong, yun nga, magkasama sila. Magkasama. Advice card from the universe na, sabi po ng highest power, wag ka nang yung masyadong mag-worry or pinakamagandang gawin niya ay ang huminto at hayaan na lang ang mga bagay na mangyari ng natural po. Sabi ng highest power, just trust the process. Sabi po ng highest power. Nangyari ang mga ito dahil nga gusto rin ng highest power na may matutunan po si former President Rodrigo Roa Duterte na mas mahalaga ang pamilya kaysa ibang tao. Kasi ang bayan na gusto niyang sagipin ay walang nagawa sa kanya ngayon, sa kanyang sitwasyon. So, may gustong ipaabot po ang highest power na mas mahalaga po ang makinig sa kung ano man ang advice po, lalo na yung mga mahal mo sa buhay. Kasi ang mga mahal mo sa buhay, sila po ang mga taong hindi talaga magpahamak sa'yo. So, yun, after 3 months, ma-realize po yan, lahat-lahat ni former President Rodrigo Roa Duterte, lahat ng kanyang past decision, lahat ng kanyang mga actions, lahat ng kanyang, yun bang mga pangyayari na mga desisyon niya na nakasakit sa kanyang pamilya, na hindi niya pinili ang kanyang pamilya, kundi ang kanyang bayan. So, yun po ang gustong iparealize po ng Panginoon po sa kanya. So, ngayon may nakikita ako dito outcome. So, itong outcome ay maganda. Kasi nga, may nakikita nga akong reconciliation. May nakikita rin naman akong tagumpay sa kanyang pagsisikap at dedikasyon. So, may parangal, gantimpala at pagkilala sa kanyang pagsisikap at dedikasyon. So, ibig sabihin, kung pag-usapan natin kung siya ba ay makakalabas doon sa sa detention sa ICC, meron pong pag-asa. So naman nakikita ko dito mula November 2025, so hindi ko pa po sure ang buwan, kundi November 2025 to 2026. May nakikita akong yun bang pag-asa na siya po ay makalabas. Either interim release or dismissal po sa kaso. Ganon. So, yun lang po mga kayang starot. Ipagdasal natin kung ano talaga yung pinaka-highest good po sa ating lahat. Yun na lang sana po. At i-ano na lang natin, yun bang iasa na lang natin sa ating highest power kung ano po ang mga pwedeng mangyari po kay former President Rodrigo Roa Duterte. Ano po yung pinaka-highest good niya, pinaka-highest good nating lahat. So, yun ang iasa natin sa ating Panginoon na may katapusan itong lahat para hindi na po tayo
palaging malungkot at yung parang wala ng pag-asa. Mas panaigin pa rin natin ang ating tiwala sa ating Panginoon. So yun lang po mga ka-Young's Tarot, magandang gabi po sa inyong lahat at maraming salamat po sa inyong pagsama sa akin sa aking reading na to. God bless po sa inyong lahat.